Mga kababayan, may isang balita ngayon na mabilis kumalat sa defense community, at aminin natin, nakakakaba at nakaka-excite sabay. Usap-usapan ng posibilidad na magkaroon ng mas mabibigat na barko ang Philippine Navy, partikular ang Abukuma-class destroyer escorts mula Japan. Pero bago tayo magpadala sa hype, ayusin natin agad ang pinaka-importante, hindi pa ito confirmed. Hindi pa pumipirma ang Pilipinas. Wala pang final agreement ang Japan. At wala pang official announcement na nagsasabing, oo, darating na ang Abukuma sa Philippine Navy. Ang meron pa lang tayo ngayon ay malakas na indikasyon, ongoing discussions, at mutual interest. Ibig sabihin, nasa proseso pa tayo, hindi pa sa finish line. Ngayon, bakit ba ito big deal? Kung susubaybayan ninyo ang sitwasyon sa West Philippine Sea, malinaw na malinaw ang challenge. Araw-araw, may presensya ng mas malalaking barko mula sa ibang bansa, may Coast Guard standoffs, may harassment incidents. At sa totoo lang, kahit may improvements na ang Philippine Navy, ramdam pa rin ang kakulangan sa mas malalaking surface combatants na kayang magtagal sa malawak na karagatan. Kaya nang lumabas ang balitang maaaring makakuha ang Pilipinas ng Abukuma class, maraming Pilipino ang napaisip, ito na ba ang upgrade na hinihintay natin? Dito pumapasok ang diplomatic side. Si President Ferdinand Marcos Jr. ay inaasahang magsasagawa ng state visit sa Japan, sa imbitasyon ni Prime Minister Sanae Takaichi. At hindi lang ito simpleng courtesy visit. Kasama sa agenda ang pagpapalalim ng defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Sa mga pag-uusap na ito, isa sa mga lumulutang na posibilidad ay ang transfer ng retired naval assets ng Japan, kabilang na nga ang Abukuma class. Pero ulitin natin, pag-uusapan pa lang. Hindi pa ito deal, hindi pa ito sigurado. Para maintindihan kung bakit exciting ito, kilalanin muna natin ang Abukuma class. Ang mga barkong ito ay ginawa noong late 1980s hanggang early 1990s bilang destroyer escorts ng Japan. May 6 na units sa klase, at kahit hindi sila kasing laki ng modern frigates ngayon, sila ay proven, reliable, at multi-role. Kayang-kaya nilang gawin ang anti-surface warfare, anti-submarine operations, maritime patrol at escort missions. May displacement na humigit kumulang 2,500 tons, haba na higit 100 meters, at bilis na umaabot sa 27 knots. Hindi sila top of the line sa modern standards, pero hindi rin sila basta-basta, lalo na kung ikukumpara sa maraming existing assets natin. Pero hindi puro good news. Isa sa pinakamahalagang punto, edad ng mga barko. Ang Abukuma class ay higit 30 taon na sa serbisyo. Ibig sabihin, kahit well-maintained sila ng Japan, natural na may wear and tear na. Kaya noong 2025, nagpadala ang Philippine Navy ng inspection team para magsagawa ng joint visual inspection. Ang initial findings, positibo, pero may reservations. Ibig sabihin, usable pa sila, pero kailangan ng maintenance planning, possible upgrades, at malinaw na logistics support. Isa pang critical issue, weapons systems. Dahil sa defense export restrictions ng Japan, hindi basta-basta pwedeng ilipat ang mga barko na fully armed. Malaki ang posibilidad na kung matuloy man ang transfer, ang mga barko ay darating na partially o fully disarmed. Ibig sabihin, walang missiles initially. Maaaring tanggalin ang ilang advanced systems. Kailangan ng Pilipinas na mag-invest para sa rearming at integration. At dito papasok ang malaking tanong, may budget ba? At compatible ba ito sa existing systems natin? Bakit naman willing ang Japan? Dahil nagta-transition na sila sa mas modern platforms tulad ng Mogami-class frigate. Mas advanced ito, mas automated, at mas konti ang crew requirement. Kaya unti-unti nilang near-retire ang mas lumang Abukuma class. At sa ilalim ng bagong defense policy ng Japan, mas bukas na sila sa defense equipment transfers, lalo na sa mga kaalyado na may parehong security concern sa Indo-Pacific, tulad ng Pilipinas. Sa side naman ng Pilipinas, malinaw ang pangangailangan. Kahit may mga modern assets na tulad ng Jose Rizal-class frigates, kulang pa rin tayo sa numbers at sustained presence. Hindi sapat ang ilang modern ships kung malawak ang babantayan mong karagatan. Kung sakaling matuloy ang Abukuma transfer, even 2 to 3 units lang, malaking tulong na ito sa
Patrol operations sa West Philippine Sea. Escort missions. Joint exercises with allies. Dagdag pa dito, mahalaga ring tingnan ang mas malawak na konteksto ng regional security. Hindi lang ito simpleng usapan ng pagbili o pagtanggap ng barko, ito ay bahagi ng mas malaking stratehiya sa Indo-Pacific. Habang patuloy ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea, bawat galaw ng Pilipinas, Japan, at iba pang kaalyado ay may epekto sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang posibleng paglipat ng Abukuma-class ay hindi lang dagdag barko, ito ay simbolo ng lumalalim na tiwala at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kung tutuusin, hindi na bago ang ganitong klaseng partnership. Matagal nang tumutulong ang Japan sa Pilipinas sa pamamagitan ng patrol vessels, radar systems, at capacity building programs. Ngunit kung sakaling matuloy ang Abukuma transfer, ito na ang isa sa pinakamalaking hakbang sa defense cooperation, mula sa non-lethal support papunta sa actual naval combat capability enhancement. May isa pang aspeto na dapat pagtuunan ng pansin, ang training at human resource development. Hindi sapat na magkaroon lang ng barko, kailangan din ng well-trained crew na kayang mag-operate at mag-maintain ng mga ito. Posibleng magbukas ito ng mas maraming joint training exercises, exchange programs, at technical support mula Japan. Sa ganitong paraan, hindi lang hardware ang na-develop kundi pati ang kakayahan ng ating mga sundalo sa dagat. Dagdag pa rito, may epekto rin ito sa lokal na defense industry. Kung magkakaroon ng refitting at upgrades na gagawin sa Pilipinas, maaaring mabigyan ng oportunidad ang local shipyards at defense contractors na makilahok. Ito ay posibleng magdulot ng job creation at technological transfer, isang long-term benefit na higit pa sa immediate military advantage. Gayunpaman, hindi dapat maliitin ang hamon ng sustainment. Ang pagpapanatili ng operational readiness ng mga second-hand vessels ay nangangailangan ng consistent na pondo, supply chain management, at technical expertise. Kung hindi ito mapaplano ng maayos, maaaring maging burden sa halip na asset ang mga barko. Sa huli, ang tunay na sukatan ng tagumpay ng anumang acquisition ay hindi lang kung gaano kalakas ang barko, kundi kung gaano ito kaepektibong nagagamit sa aktwal na operasyon. Kaya habang hinihintay natin ang susunod na developments, mahalagang bantayan hindi lang ang deal mismo, kundi pati ang plano kung paano ito ipapatupad sa kabuuan ng Philippine Navy Modernization Program. Pero kailangan pa rin nating maging realistiko. Ang mangyayari sa mga susunod na buwan ay kritikal. Hindi sapat ang interesado tayo o willing sila. Kailangan itong dumaan sa formal negotiations, government approvals, budget allocation, technical assessment, at final agreement. At kahit ma-approve, hindi agad-agad darating ang mga barko. Posibleng abutin pa ito ng ilang taon bago tuluyang ma-deploy. Sa huli, mga kababayan, ang Abukuma story ay isang magandang halimbawa ng kung paano nagbabago ang defense posture ng Pilipinas. Hindi na tayo passive, hindi na tayo naghihintay lang. Nakikipag-partner na tayo, nakikipag-negotiate, at unti-unting binubuo ang isang mas credible na defense capability. Pero tandaan natin, ang nangangamoy Abukuma ay hindi pa dumating na Abukuma. Exciting. Oo, promising. Definitely. Sigurado na? Hindi pa. Kaya manatili tayong updated at mapanuri. Sa darating na state visit at mga susunod na announcements, doon natin malalaman kung ang posibilidad na ito ay magiging isang konkretong kasunduan, o mananatili munang plano sa papel. Ang mahalaga, tuloy ang pag-usad ng Philippine Navy. Paunti-unti man, pero papunta sa mas matibay na kakayahan para protektahan ang ating karagatan. Ito ang laban natin, hindi lang sa armas, kundi sa tamang direksyon.